What's up? Magandang araw sa ating lahat. So itong video na to, ginagawa ko to port information para may mga references ako o maging ma-share ko rin sa inyo yung mga information sa mga puerto na napuntahan namin. Malay natin magamit natin sa susunod na mga biyahe natin. Kasi nga yung mga biyahe natin minsan pabalik-balik lang yan. Tapos kahit nga pabalik-balik lang yung mga biyahe natin, minsan nakakalimutan natin yung mga impormasyon para may maging mga references lang tayo or ako, kami. Kaya ginagawa ko tong video na to. So for today's video is andito tayo sa Fukuyama, Japan, discharging ng iron ore. So welcome to Fukuyama Berth Hill. Welcome to our Bilag 001, Fukuyama, Japan, Port Information. So, bago tayo mag-umpisa, galing kami sa Dongjiangkou, China. Nagloading kami ng iron ore. Dinala nga namin dito sa may Fukuyama, Japan. About 3 to 4 days lang sana yung biyahe namin. Pero, inabot kami ng kanas-kanas kaya nagtagal-tagal kami kasi nag-drifting muna kami doon sa may China banda, 2 bisis. At saka dito naman sa may Japan na bago mag entrance na Kiisuido, nag-drifting na naman ulit kami dahil nga may bagyo na naman. Umpisahan natin dito sa mga pre-arrival documents. Alam naman natin itong Japan ay kukunti lang talaga yung mga requirements nila dito. So as you can see in the screen, ito lang yung mga kailangan nila. So yun lang kukumpletuhin natin bago tayo dumating. Yung Fukuyama, Japan, 3 yung entrance nila. Nagdidepende yan sa drop natin. So kami dahil almost 14 meters yung drop namin, ang ginamit namin na entrance ay dito sa may Kiisuido. So yung iba naman, yung under 11 meters, dito yan sila sa Kanmon. Tapos pag less than or nasa 11 meters to 13 meters lang yung drop mo, pwede ka gumamit dito sa may Bungusuido. So kami nga dahil more than almost 14 meters yung nagiging drop namin, so dito kami sa may Kiisuido. So sa Kiisuido, magpipick up tayo ng piloto dito sa may Tomogoshima. Pagkatapos Tomogoshima, aakit yung piloto diyan, mag-change pilot yan doon sa may Osaka o Wada Pilot Station. So mayroong requirements yung inland navigation, may requirements yan dito. Paggabi, green flashing light, tapos pag araw naman yung daylight signal niya is 2 black cylinder. From Tomogoshima to Fukuyama, it takes about 12 hours of navigation, and pagdating namin doon hindi pa talaga kami nag direct berthing, so ang kurahe pa kami ng 2 araw, so may time pa kami makapag-launch ng lifeboat o maneuvering through the water kasi nga nag-join na siya. At saka dito nun sa Fukuyama, ina-allowed naman yung ganong activities. Basta magpapaalam lang tayo sa Fukuyama Port Radio in channel 16. So after 2 days of anchorage, naka-schedule kami na atraka dito sa may Fukuyama Berth Hill, starboard side alongside. Basic information sa puerto, as you can see sa screen. Yan, kita nyo na yan. Kadalasan kasi sa mga barko na nakatraka dito ay mga capesize o yung mga Newcastle Max. Kaya para sa barko namin na Post-Panamax lang ay walang restriction kasi ang lalim-lalim dito sa puerto na ito. Yung pilot dito na sa sumampa sa anchorage area dahil malapit lang naman to sa puerto, about 5 miles lang. At saka malapit na lang din sa channel yung anchorage area. How are you, Mr. Fellow? Thank you. Nice to meet you. The engine now is ready. We continue the building after 4. So, pilot ladder, port side, 3 meters above the water. And 3 tagbot yung ginamit natin. At saka starboard side alongside. Mooring arrangement 422. 4 headline, 2 brace, 2 spring line forward and up. And by mooring boat yung
headline natin at saka yung stern line pati yung mga breast line. Ang kagandahan lang talaga dito sa Japan kasi kakaunti lang yung mga tao na aakyat. Ito nga sa amin, agent lang, foreman, saka surveyor, drop surveyor yung umakyat. Kinuha lang ng agent yung mga arrival documents. As you can see sa screen, ito lang yung arrival documents natin, kakaunti lang talaga. Ganon dito sa Japan. So yung discharging namin, it takes about 3 to 4 days. Minsan kasi isa, dalawa, o kaya tatlo yung magiging mano nila o yung unloader crane. So ang gamit namin is Grab. Kasi dito kami sa may Bert L. When it comes naman sa discharging sequence, mag-prepare lang tayo ng dalawang mano. Pero usually talaga pag akyat ng foreman yan, magbabago yan kasi nga may sarili silang discharging sequence, which is i-confirm natin o i-check natin sa loadicator natin kung kaya ba. Pero sa 5 beses ko na bumiyahe dito sa Puerto na to, okay naman lahat yung mga sequence na binibigay nila. From time to time kasi nagbabago yung sequence nila kasi nga minsan isa, dalawa o kaya tatlo yung unloader yung gagamitin nila. So sa amin, ang gamit nga namin dito is Grab. Dito sa Fukuyama, ina-allowed na tayo mag shore leave. Kami nga during port stay nakapagliwaliw kami doon at nakakain ng ibang putahe. Kayo nang bahala kung anong putahe yun, basta kami kumain lang talaga kami ng ibang putahe. So ang kailangan lang natin dito paglabas ay yung shore pass. Yung shore pass naman ay ina-arrange siya ng agent, may bayad yun. Nagdidepende daw sa araw o oras. Sa amin, ang nabayaran siguro namin noon mga about 100 to 150 siguro maximum. Pero ano naman yun, sa company shoulder naman yun, hindi sa crew yun. So after about 4 days of discharging, paalis na tayo dito sa may Fukuyama, Japan. Yung agent, tanggarin sa pilot, via Fukuyama to Shikisake Pilot Station. Yung Shikisake Pilot Station, doon yan sa may Bungosuido. Kasi nga, yung drop natin is, departure drop natin is only 7.8 or about 8 meters lang yung maximum drop natin. So, doon ang natin, arrangement. So, normally guys, yun talaga ang ginagawa dito. Depende na lang siguro sa next port ninyo o next biyahe ninyo. So kami nga wala pang next port kaya doon doon ang exit namin dito. Pero sa 5 biyahe ko dito, 5 beses ko na bumiyahe dito, doon talaga yung nagiging exit niya sa may Bungosuido o kaya Shikisake. So yun lang sa bilag 001 natin, Fukuyama Port Information. Thank you very much for watching and I hope na nakabigay ako ng kunting informasyon patungkol dito sa puerto na to for your reference or for our references in our future voyage. Maraming salamat and stay safe always. God bless us all. Captain JBA once again, thank you.